Daing Silog ni Manong Chef Dar. Magdadaing po ako ng daing na bangos para sa breakfast for tomorrow. Masarap po ito. I-24 hours natin na i-marinate. Ito po yung ating bangos na gagamitin sa daing silog po natin para bukas. Ito po yung mga ingredients lang. Napakasimple. Pwede po ninyong gawin sa inyong mga tahanan. Dito sa ibang bansa, gumagawa po ako ng marination para sa aming pang-umagahan. So yung aking ingredients lang ay bawang o garlic, vinegar 100 ml, 10 grams black pepper powder, and salt nasa 10 grams lang. Simple lang po ito sa pagmamarinate. Maaari po ninyong gawin o gayahin. Dahil homemade po siya at hindi naman pang business, hindi po ako nagtipid ng bawang. At saka sa marination ko, hindi na ako naglagay ng tubig para malasahan mo yung vinegar dun sa kanyang laman ng isda. So ibabalance lang natin. Yan. Chef, baka maasim masyado. May technique po dyan. So message lang po ninyo paano ang technique dyan. Kasi pag nasubrahan mo din yung pagbababad sa suka, pangit din po. Unahin po natin yung bawang, suka, asin, paminta. I-mix lang po natin. Gamitan nyo lang po ng gloves para hindi po makontaminate yung inyong gagawing production. Ayan. May mga technique po ito para maganda po yung kanyang pag-marinate. Good for 2 months. Pwede po ninyong i-frozen. Ayan. So, susunod ko naman yung paglinis ko po ng milkfish o bangos. So, ito po yung ating bangos. Ganyan po yung paghiwa ko. Doon po sa likod. Dalawang klase po yung pwede po ninyong gawin. Maaari po nyong huwag tanggalin yung kaliskis o yung skin po niya. Maaari din po ninyong tanggalin. Depende po sa inyong version. Sure lang po ninyo na natanggal yung mga laman loob niya at yung mga dugo-dugo po niya. Dahil nga po homemade at hindi po pang business, hiniwa ko po cut into 8 ang dalawa. Nangailangan po ako ng Tupperware. Ang pagmamarinate po rito sa bangos o milkfish ay kailangan mo maikuan doon sa ating ingredients. Hintayin mo siya na ma-absorb po niya yung vinegar. So, paano mo malalaman na ma-absorb po niya? Kasi pag ibababad mo siya, pag iprinito mo yan at sobra yung pag-absorb ng suka, hindi maganda yung pagka-prito. Yan. Depende po sa pag business, iba naman po ang marination po natin. Yan. Pang sarili, dapat mas masarap. Ito lang para masarap. Ang kaibahan lang sa homemade o pang ulam, huwag kang magtipid sa bawang. Sa akin, pag sa business, hindi ko rin titipirin sa bawang para masarap. Ayan. Pag ganyan na po yung kulay, maaari na po ninyo ilagay sa Tupperware. Ganito yung aking proseso sa aking homemade daing na bangos. So nakita po natin dumikit yung garlic saka yung paminta. So sakto lang po itong marination po natin na dalawa, cut into 4 o 8. Then yung ating ingredients. So ganun lang. I-kuan lang po natin, i-routine lang po yun. Hintayin mo lang siya na ma-absorb niya yung vinegar.
So, makita nyo naman yung difference. Yan. Saka yung bago nating inilagay. So, kailangan mo ibabad sa suka. Ayan. May mga technique po yan. Pero yung ating production ay wala pong halong mga iba pang ingredients. Kumbaga, healthy food ang ginagawa po natin. Ito na po yung ating daing na bangos para bukas. Yung kanyang pagka-marination. Good morning! Ito na po yung ating i-marinate na daing na bangos. So ngayon po ay magluluto po tayo ng daing silog ni Manong Chef Dar. Ito po yung ating daing na silog. Pagpalang araw sa bawat isa. Ito na po yung ating i-marinate na daing na bangos. So ngayon ang ating lulutuin ay daing silog. Ito na po ang ating daing silog ni Manong Chef Dar. Ito na po yung ating daing silog. Masarap pang umagahan. Thank you po sa inyong pagsubaybay sa ating mga menu everyday. Ito na po yung ating daing silog. Ito na po yung ating daing silog. Masarap for breakfast. Salamat po sa inyong panonood. God bless po sa bawat isa. Salamat sa inyong panonood. Pag-like, share, and comment. Subscribe. God bless.